Hello, hello. Good afternoon po mga kasanay. May ano tayo, nakabit na natin yung kanina hanggang sa pag-brace lang po tayo, no? Bali, ngayon po mga kasanay, papakita ko po sa inyo kung paano natin pinatibay yung yung karugtong nung sabi ko sa inyong pagtitibayan natin na pagkabit ng gate. Tara po, silipin natin. Yan po mga kasanay yung pang-ilalim natin. Bali, may isa pa pong kulang ito. Ito na lang po ang may kulang. Bali, isa pa pong tornilyo, tuko dito. Maganyan po, dito. Isa na lang po yan hanggang sa kabila. Pero yan na po. Isa pa pong direkta dito sa tornilyo ang gagawin natin. Yan po ang kulang. Pagmasdan nyo po mga kasanay kung paano natin ginawa. Ayan. Pinatagos natin yung tornilyo dito sa pelo block. Baliktad po natin kinabit. Ayan. Kasi di naman po gagawin niya ng sasabihin tatanggal-tanggalin pa. Permanent po ang ating gagawin dyan. Pinagtibay na po natin yan. Bali ito po yung yung existing na reverse niya, tsaka ito. Ayan. Bali dyan tayo kumonekta lahat mga kasanay. So since hindi naman po siya masyadong mapersa kasi baba naman siya. Magkaiba po ang lakas nito pang ibaba at saka yung pang itaas. Yung pang itaas po kasi ang tendency ng ng bigat niya pahatak. Ito po patulak. Bali papunta po ng direksyon ng bigat niyan. Wala po siya masyadong dinadala. Kaya ang protection po natin dito, ito po para hindi po siya matulak doon. Unlike po sa taas mga kasanay, silipin natin. Ayan. Numpisa na pala sanang hagisan ng simento. Ayan mga kasanay. Ang depensa po natin mga kasanay, laban sa hatak. Ito po Tingnan nyo, ito yung existing na reverse niya, yung vertical niya. Binuo muna natin dito. Tagos po yun sa kabila. Ito, binuo muna natin saka tayo kumuha ng mga pampalakas. Direkta po sa tornilyo. Bukod po sa may laban tayo sa hatak dahil papunta po doon ang pwersa niyan. Ang bigat niya pahatak dahil nandun yung gitna. Bali, mayroon pa po tayong itinayo dito. Tukod naman po. Doon sa dati niyang may base din po nung dati. Yung dating pinagkabitan ng pelo block din. May base po dyan matibay. Doon po natin ito itinukod. Ayan po. Ayan, medyo nakatagilid yan kasi hinanap natin yung pwesto niya talaga. Ayan po mga kasanay, medyo natabunan na ng simento. Pinatigil muna natin yung pagkakis. Ayan po yung lumang base. Matibay po yan, nakakapit doon tagos sa mga anilyo niya. So yan po ang yan po ang inabol ko lang po sa inyong tip. Bali pag pangitaas po, ang hahanapin natin yung laban sa hatak papunta doon. Lalabanan po natin yung lakas na papunta doon. So ibig sabihin, ang ilalagay natin na pwersa paganyan din. So pag tumulak po yung halimbawa tinanggal na yung brace, bibigat po doon, hindi po talaga siya mahatak. Kasi mayroon tayong mga laban sa hatak, may laban. Ito naman po yung laban sa pagbaksak. Laban sa pababa. So parehas lang po ang niyan mga kasanay sa kabila. Parehas lang din po ang kalagayan, tawid po tayo. Ayan din po. Conforme po sa sa gumagawa na rin yung diskarte kung paano niya patitibayin. Basta lagi po ang tips ko po sa inyo pag pangitaas, ang tendency po laging papunta sa gitna ang susuportahan pabigat. Yung pang ibaba po, bali siya lang po ang umaalalay na wag gumalaw at saka patukod po 'yon. Ayan. So ayan mga kakasanay. Minustra na natin yung design. Yan na yung magiging kabuuan yan. Bali ang wala na lang po dyan ay yung ating service door. Ayun po. Ayun po yung service door. So pwede na pong tapalan ng semento. Dalawang araw po pwede na po natin tanggalin yung itong temporary brace na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Para maging malakas na po yun, pwede na po tanggalin yan, hindi na po yan magbabago. So salamat pong muli mga kasanay sa panood nyo. At salamat pong muli. Ako po pansamantala po muna magpapaalam. Paalam po.